Matthew 13:24-30. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga damo?" "Huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo," sagot niya. "Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamalig." Isang kwento na napakalinaw ng leksyon na may magandang katuruan para sa atin na sinambit ni Jesus noon na hanggang ngayon ay may mga gininto ang butil pa rin ng karunungan. Ang pamagat ng ating pag-aaral, weeds pala, damo lang pala. Ano ang mga main ideas dito sa ating binasang kwento? That for a while, the undesirable is allowed to coexist with the desirable. The bad is allowed to coexist with the good. But time will come when the bad will be identified, isolated, and burned. Now apply this to anything and everything. Sa biglang tingin, nakakalito kung alin ang mabuti at alin ang masama, alin ang kaibig-ibig at hindi kaibig-ibig, alin ang dapat na nandyan at alin ang dapat ay wala dyan. Sa biglang tingin, magkakasama sila, madali tayong malito. At sa teaching ni Jesus, magkakasama ang mga mabubuti at hindi mabuti sa isang lugar, sa isang oras, sa isang panahon. Kaya dapat meron tayong mata para makilala natin kung alin ang mabuti para sa atin at alin ang hindi. Many things will be thrown away in time. Napakalinaw niyang itinuro yan. Many things will be burned in the end. So know weeds from wheat. Kilalanin ang mga damo mula sa tunay na tanim. Sa example nila, trigo, sa atin naman palay o anumang namumungang bagay na kailangan natin sa buhay na tinutubuan ng mga damo sa pagitan. Sinisiksikan ng mga damo na sasamahan ng mga damo. Do not invest in weeds, in what is destined for destruction, in what will be thrown away as refuse. Sa buhay, meron tayong limitadong oras, limitadong lakas, limitadong resources. Huwag natin itong ipamuhunan sa mga bagay na dapat ay nakikilala nating walang mabuting pupuntahan. Huwag nating sayangin ang ating panahon, ang ating oras, ang ating lakas, ang ating pananalapi, ang ating mga resources sa mga bagay na hindi mabuti. Kasi darating ang panahon, kahit nandyan yan ngayon, yan ay ihihiwalay at susunugin, itatapon. Pag ang ating pagmamahal, ang ating lakas, oras, ay itinaya natin sa mga bagay na nakatakdang lilipulin, masasayang ang lahat ng ating mga lakas, lahat ng ating mga kakayanan. Madadamay pa tayo. Search the Gospels. Dahil pwede nating i-apply yan sa mga katuroan sa Bible. What are voided, thrown away, burned in the Jesus stories and Jesus lessons? Marami. Sa mga kwento niya, for instance, susunugin, itatapon, babaliwalain ang fruitless trees, mga puno na walang bunga. Matthew 3:10. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga
ay puputulin at itatapon sa apoy. So identify equivalents in life, pursuits, investments na hindi mabuti, papalakulin yan, itatapon. What are to be voided and burned, to be thrown away in the Jesus stories? Tasteless salt. Matthew 5:13, kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So ano ang mga asin-asin sa buhay natin na wala ng lasa, matabang na? Mga relasyon na matabang, mga sigla na matabang, mga paninindigan na tumabang. Identify equivalents in life, in pursuits, in investments, so that you will not let your salt become tasteless. Kasi pag naging tasteless ang ating project, naging tasteless ang ating effort, naging tasteless ang ating talent, ang ating energy, yan ay matatapon lang sa tapakan, sa daanan ng mga tao. Magiging panambak. What else are to be thrown away or burned in the Jesus stories? Body parts causing people to sin. Matthew 5:29, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ay itapon sa impyerno. So identify equivalents in life. Siyempre mga talinghaga ito, hindi naman talaga mata na literal yan, hindi kamay na puputulin, hindi paa. Pero what are its equivalents in life, in pursuits, in investments, in activities? Marami tayong mga activities ganyan. Walang saysay, puputulin din in the end. Mga estudyante naglalakwatsa, wala namang credit sa kanila yung kanilang paglalakwatsa. Hindi nagsasubmit ng mga assignment. Mga nagtatrabahong panay ang petics, panay ang lakwatsa, hindi nagtatrabaho. Pagka inassess yung kanilang work, yung kanilang performance, itatapon. Yung mga oras na yun na sinayang nila sa mga walang kwentang paglalakwatsa o kaya ay mga trabahong mali-mali. Marami tayong ginagawa na dapat ay puputulin sa pagdating ng panahon. So mabuti pa, huwag na lang natin gawin. Sayang ang investment natin. What are to be voided, thrown away, burned in the Jesus stories? The wicked, ang masasama. Matthew 13:49-50, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Whether you want to read this literally or as a figure of speech, as symbolic language, the ending is the same. You should identify equivalents in life, in associations, in deeds. Because at judgment, what will be voided, thrown away, burned, are the things enumerated above. Meanwhile, the plants and weeds, meaning the essential and non-essential, the good and the ungood, or the bad, confusingly exist side by side, as we've already said. Magkakatabi, nakakalito, nang lilito. So alin dyan ang iyong aalagaan? Meron nag-aalaga ng damo, hindi ang alagaan yung trigo. Meron nag-aalaga pala ng makamandag na mga ahas, imbes ang alagaan ay isda na pwede niyang pakinabangan at kainin. Observe. Learn. No plants from weeds. No friends from enemies. No good workers from bad workers. No good employers from bad employers. Para ang lahat ng yan ay maiwasan nating maging bahagi ng ating buhay. No essentials from non-essentials. Ano ba sa pinag-uubusan natin ng ating time, talent, and treasure ang talagang mahalaga at yung iba wala namang kakwenta-kwenta. Nag-uubos ng ubod ng daming oras for instance sa mga games na hindi naman pinagkakakitaan, na hindi naman napapakinabangan. Nasasayang ang oras, imbes magtanim, magtrabaho, may magawang mga tama para may anihin. No good from the ungood or the bad. You have to know them because they both confusingly exist side by side. Yan ang mga options natin every day. Good or ungood, productive or unproductive, damo o trigo, may pakinabang o wala, susunugin pagdating ng panahon o
aanihin at itatago sa mga lalagyan ng pagkain. Kapaki-pakinabang at hindi kapaki-pakinabang. Bakit kailangang maaga pa lang ay makapili na tayo niyan? Kasi limitado ang oras natin sa mundong ito. Pag may sinayang kang araw, linggo, buwan, taon, sa walang kwentang activity, sa activity na pupunta lang pala sa wala, sa activity na susunugin lang pala at walang kabunga-bunga, di sayang ang buhay mo. Kaya dapat mag-observe, manuri. Huwag sakay ng sakay sa bawat biyahe kasi may mga biyaheng pahulog sa bangin. Merong papunta sa maganda. Huwag paniwala ng paniwala sa lahat ng nanliligaw at lahat ng pag-ibig na iniaalok. Kasi merong papunta sa kapahamakan at may papunta naman sa kaligayahan. Kailangan mapagmatyag, mapag-isip, hindi pa dalos-dalos, hindi nagpapadala sa basta damdamin na lang, kailangan mapanalanginin at nakikinig sa payo ng marurunong. Tama at maling, mabuti at masamang katuruan, gawain, choices, tao are here with us side by side. Matthew 7:17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. So kilalanin ang lahat sa pamamagitan ng pagtingin sa bunga. Kilalanin ang lahat sa bunga, hindi sa dahon, hindi sa ugat, hindi sa puno, bunga. Ano ba ang bunga? So ang ginagawa ng isang tao, maganda ba ang bunga? O tatay ka, sugal ka ng sugal, anong bunga? Pangit, nauubusan ka ng pambigay sa pamilya mo, pambili ng pagkain, pambayad ng mga bills, pang-enroll sa school. So, pangit ang bunga. So, dapat huwag mong itanim yung puno na yan. Tigilan mo ng kaaalaga ang puno na yan. Lakwatsero ka, tamad, palusot. Anong bunga? Lagi ka natatanggal sa trabaho. Lagi kang napapagalitan. Lagi ka nade-demote. Pangit ang bunga. So, tigilan mo yan. Tanim na yan. Walang kwenta. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng magagandang ugali. So mamili pati ng kasama, ng kaibigan, ng papakinggan, ng ka-chat, ng ka-text, ng ka-FaceTime. Kasi napakaraming napahamak, kakakausap sa mga ganyan. Hindi pala mapagkakatiwalaan, mapagsamantala pala. Pero kasama ng mga mapagkakatiwalaan, ng mga hindi mapagsamantala, tulad ng magkakasama ang trigo at damo. Kailangan manuri lagi. Do not waste your time, effort, and life on weeds, on what is not plant, that will yield beautiful fruits for your life. Now, lahat ng ito apply sa religious life. Ganyan din kasi sa religious life. Maraming mga relihiyones, tabi-tabi, nandyan lahat. Maraming pintong pwedeng pasukin. Maraming doktrinang pwedeng sundin. Maraming katuroang pwedeng pag-alayan ng buhay. Pero lahat ba yan talaga kapaki-pakinabang? Lahat ba talaga may magandang bunga? Lahat ba talaga maganda ang kakauwian? Apply sa religious life. Kasi marami talagang paniniwala, maraming mga gawain, mukhang pare-pareho lang. Pero may mabuti at masamang katuruan. May mabuti at masamang gawain. Do not waste your time, your effort, your life on what is not planned, on what is not of Jesus, on what is not Jesus-ness. Iisa lang ang buhay mo. Ang dami-dami mong oras na uubusin sa religious teaching, sa religious activity. Tiyakin mo na yung iyong sinusundan, pinapakinggan, ipinaglalaban, pinapanindigan, ginagastosan ng time, talent, and treasure, talagang turo ni Jesus. Kasi baka naman nasa isa kang parang Christian group, pagkatapos ang itinuturo sa loob, Pharisees. Puro mga law, puro mga bawal, puro mga law of Moses na winasak na ni Jesus para tayo palayain at para tayo bigyan ng bagong buhay na hindi guilty kasi forgiven, hindi guilty kasi wala na yung law that makes us guilty, pero napakaraming mga tinatawag na Christian pursuits, Christian teachings, Christian activities, ang totoong laman ay Moses-ness, Pharisee-ness, law, legalism,
na ang ending, lagi kang guilty, lagi kang masama, lagi kang natatakot, lagi kang paparusahan, paano mo ma-enjoy yung peace and rest na pangako ni Jesus? So make sure na sa lahat ng ating ginagawa, hindi tayo nalilito. Kasi kasama ng Jesusness, nung trigo, yung mga Mosesness, yung mga Phariseeness, yung mga legalism, yung mga sectarianism, yung mga congregationalism na un-Jesus. Although, of course, meron naman mga sectarianisms and congregationalisms and teachings na maka-Jesus. Kaya dapat nanunuri ka kasi hindi ko may konting maka-Jesus dyan, lahat maka-Jesus na, maniniwala ka na, lululunin mo na lahat. Kailangan salain sa Jesus filter ang lahat ng mga katuruan para hindi masayang ang oras mo sa relihiyon. Hindi masayang ang oras mo na hindi ka naman pala nag-grow into Jesusness, but you're growing into Phariseeness. John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Nang ibig sabihin ay, hindi sila, kundi ako. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Huwag dumaan sa mga katabing pinto. Tandaan natin yan. Narito ang pinto ni Jesus, pero maraming dyan nakalagay Christian Door 2, Christian Door 3, Christian Door 4. Pero pagpasok mo sa loob, hindi pala Jesus ang laman. Ang laman pala, Pharisees. Marami kasi, akala mo, Jesus na Jesus sa labas eh. Pero pag pumasok ka, hindi, ang liit-liit ng Jesus doon. Ang malaki yung Pharisee. Puro pang-uusig, puro batas, puro bawal, puro guilt, puro fear. Kabaligtaran ng turo ni Jesus. So yung trigo, nahaluan ng maraming damo. Tiyakin natin na nandun tayo sa trigo at hindi sa damo. Galatians 5:6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Dito, pinag-aaway-awayan kasi kung dapat magpatuli ang lahat kahit na hindi ka Jew, na Gentile ka, naging Christian ka, magpapatuli ka pa ba like a Jew or not? At yan ay pinagpipilitan ng marami noon na Jewish Christians. Pero sabi dito ni Paul, hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, ang ending ng lahat ng katuroan na natatanggap mo, ang ending ng lahat ng katuroan sinusunod mo, ang ending lahat ng ginagawa mo, ibinibigay mo at tinatanggap mo, ay love. Pagka nandun yun, tamang-tama ka na, okay ka na, sakto ka na. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, yung tuli na yan, maraming equivalent yan sa buhay. Maraming napaka-concerned about anong kakainin mo, anong isusuot mo, anong hairstyle mo, ano ang mode ng iyong baptism, ano ang mode ng iyong pagkain ng mga Lord's Supper, kailan ka sasamba, anong araw. Yan ay pinag-aaway-awayan tulad ng tuli. Pero ang sabi ni Paul, pag i-apply natin dyan, ang mahalaga ang ending ay ito, loving ka ba? At ang natatanggap mo ba sa kapatiran ay love din? Kasi kung hindi gano'n ang ending, sayang ang lahat ng pag-aaway, pag-aaral, at pagtatalo-talo tungkol dyan sa law, tungkol sa mga regulations and ordinances. Huwag sumali sa hindi maka-Jesus, sa hindi maibiging gawa. Huwag sumali sa mga mapang-away, mahilig makipagtalo, mahilig magmagaling, na laging ginajudge ang iba, laging mali ang iba, nililibak at pinagtatawanan, at itinataas lang ang sarili. Hindi ganon ang maka-Jesus na katuruan. Huwag sumali sa mga maka-Pharisee na gawa. Yung mahilig sa self-righteousness, mahilig sa judgmentalism, at sa pagpaparusa sa kapwa na itinuturing nilang hindi nila kasing banal. Romans 13:9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos sa tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sabi ni Jesus, ang lahat ng second part ng kautusan, kasi yung first part, love God, ang lahat ng second part is just love others. Be considerate, be kind, be merciful, be just. Sabi ganun, ang lahat ng ito, ang ibig sabihin lang, love others. So when you love, nagawa mo na lahat ng kautusan kahit hindi ka gumawa ng mga detalye na yan kasi ang mahalaga yung overarching, yung overall teaching, which is to love.
So kung loving ka, tuli ka o hindi, mahal ka ng Diyos. Kung loving ka, ano man ang kinakain mo, ano man ang sinusuot mo, ano man ang haba ng iyong buhok, mahal ka ng Diyos. Kasi ang lahat ng tunay na gustong tumbukin ng mga kautosan na yan, maging loving ka. Pero kung sa pagsunod mo ng mga kautosan, sa pagpapairal mo ng mga kautosan, baligtad ang nangyari, hindi ka naging loving, naging hateful ka pa, naging self-righteous ka pa, at nananakit ka pa, nang babatok hanggang mamatay, di na-defeat yung purpose ng law, which is to love. So be masters of love and loving. Huwag sumunod sa hindi maibiging application ng law. Kasama doon sa mga trigo ang mga damo. So kasama sa mga magagandang turo ni Jesus, yung mga turo ng mga Pharisees. Paano mo malalaman? You will know them by their fruits, di ba? So pag in-apply mo ang isang katuruan, pinairal mo ito, ang resulta ba ay love, peace, rest, o hindi? Kasi kung hindi, hindi yan kay Jesus, huwag pagsayangan ng panahon. Do not waste your time, effort, life on what is not love, on what is not loving. Romans 13:10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, sapagkat ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So lahat ng kautusan na yan, marami nakakalito, isa lang dapat ang ending, naging loving ka. At ikaw naman, isa din ang ending sa'yo, tumanggap ka ng love. So pagka hindi love ang ibinibigay mo sa kapwa sa pagsunod mo sa mga kautusan, pag hindi love ang natatanggap mo sa mga kapwa na sa tingin nila ay sumusunod sila sa kautusan, mali ang ating application. Sayang. Kasama yan sa mga damo na susunugin. Itatapon pagdating ng oras. Hindi mo halata ngayon kasi katabi ng trigo, pero darating ang panahon, lahat ng un-Jesusness ay susunugin lamang. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. So kung hindi yan sa pamamaraan ni Jesus, hindi sa pamamaraan ng Jesusness, at kabaligtaran pa, Pharisees pa, ang destino niyan, ang pupuntahan niyan ay apoy. Huwag magsayang ng oras, panahon sa ganyang uri ng religiosity. Do not waste your time, effort, and life on weeds, on the law, on Pharisees. Kasi yan ay kontra kay Jesus. Matthew 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. So, gusto ba nating tayo binabato pag tayo nagkakasala? Hanggang mamatay, ha? Kung ayaw natin, bakit tayo nang babato ng iba na sa tingin natin na nagkakasala? Ganun lang yun kasimple. Romans 2:12, ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay paparusahan, ngunit hindi batay sa kautosang yon. Subalit ang lahat naman na nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Now, aside from the 10 Commandments, there are 613 other minor commandments called mitzvots. Pagka ipinailalim mo ang iyong sarili sa mga batas ni Moses at sa batas ng Israel at sa batas ng Judaism na yan, by that same batas, doon ka lilitisin, doon ka susukatin at titimbangin, papasa ka ba? Yung mga mahilig mang bato sa iba ng mga laws, ng mga requirements, ordinances, verses, pag ba ikaw ang tinabunan ng mga batong yan at ibinato sa iyo lahat, makakaahon ka ba? O makakailag ka ba? O dahil sa kabanalan mo ba'y hindi ka tatamaan? O tatamaan ka rin? So kung tatamaan ka rin ng mga batong yan, bakit mo ibinabato sa iba? Ba't mo ipinupukol sa iba? Sabi ni Jesus, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa, yun ang gawin mo sa kanya. Ayaw mong batuhin kanya, di huwag ka rin mambato. Bakit ba pambabato ang nagiging bunga sa atin ng sobrang pag-aaral ng mga verses? Bakit ba papambabato, pagmamataas sa sarili, panghamak sa kapwa, paghiwalay sa kapwa, ang nagiging bunga ng pag-aaral ng mga verses? Kasi ang mga verses na sinasamba, ang mga verses na itinatanghal, mga law, verses ng law, hindi verses ni Jesus, hindi verses ng love. Kahit naman sa New Testament, may maraming mga leaders dyan, nasa Christianity na, pero marami pa rin silang Pharisaic at marami pa rin silang Jewish beliefs, yung mga Judaizers,
na ipinagpipilitan yung tuli, ipinagpipilitan yung huwag mo tong kainin, ipinagpipilitan na lang isingit sa new faith na Christianity, yung mga old laws and systems ng Judaism. Sa New Testament mismo, recorded yan. Kaya awayan yung mga leaders dyan. Tapos hanggang ngayon, yan pa rin ang nangyayari ngayon. Ang dami-dami, akala nila Christian sila. Ang dami akala nila nasa Christian congregation sila. Pero pag tiningnan nila yung practices, tiningnan nila yung mga regulations, tiningnan nila yung prevailing atmosphere, no. Pharisaic pala. Or nasa Jewism pa pala sila. In fact, marami nga openly gustong bumalik sa Judaism. Di babalik ka sa mga law, babalik ka sa mga ritual. Bali wala ang kamatayan ni Jesus. Bali wala ang pagpapalaya ni Jesus. Kaya kilalanin ang damo sa trigo kasi magkakahalo yan, magkakasama. Acts 13:39. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa mga kautusan ni Moises. Maraming kasalanan hindi pwedeng mapatawad kung magpapailalim ka sa kautusan ni Moises. Kaya yan ay winasak na ni Jesus, pinalaya tayo para hindi na tayo kailangang maging alipin, hindi na tayo kailangang magpakahirap sumunod, at hindi na tayo kailangang maparusahan o matakot pa ng kaparusahan. Do not waste your time, effort, and life on works that are of no value or of low value and low quality. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3:10-15, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ganito rin ang church building, ganito din ang church planting, ganito din ang pamamalakad ng church. May nanguna, may nagtayo, tulad nito si Paul. Pero may mga kasunod dapat. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. In other words, wala siya kadala-dala, natupok din lahat. Huwag sayangin ang oras, pagod, buhay sa religious weeds lang pala. Meaning, ang dami-dami mong oras sa relihiyon, yung pala yung ginagawa mo nang walang katuturan, walang value sa langit. Susuriin, may value ba ito? Ang pinakamahalagang value kung ang effect, loving. Kung ang method, loving. Huwag sayangin ang friendships, goodwill and pleasures, happiness and satisfaction para sa religious weeds lang pala. Anong ibig sabihin natin? Maraming pagkakaibigan ang nasisira dahil sa relihiyon, dahil sa doktrina. Maraming magandang pakikitungo, pagmamabutihan ang nasisira dahil sa mga katuroan, dahil sa doktrina dyan. At marami ring personal pleasures, ligaya, satisfaction, ang nasasakripisyo dahil sa mga doktrina. Ang tanong, yung doktrina ba galing kay Jesus o galing sa Pharisee? Yan ba ay trigo o damo? Huwag magsayang sa mga bagay na weeds lang pala. Damo lang pala. Tutupukin lang pala. Itatapon lang pala. So, suriin natin ang ating practical life, spiritual life, religious life. Kasi dyan, maraming tama, maraming trigo, pero maraming nakasingit na damo. Piliin kung alin ang didiligan, piliin kung ano ang aalagaan, piliin kung ano ang kakampihan, at pagbubuhusan ng panahon, ng oras, ng lakas. Kasi merong mga lugi ka pagka doon ka tumaya at meron namang panalo ka. Tiyakin na tayo ay nakaayon, sumusunod, sumusuporta, nabubuhay sa Jesusness. Hindi sa Pharisiness. Hindi sa legalism. Hindi sa religious zealotry, kundi sa love. Because love is the fulfillment of all the law.
Yun ang trigo. All others, weeds lang pala. Pag-aralan. Hanapan ng mga practical application sa buhay. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha, Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph.